Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin po sa lahat ng nakikinig ngayon. Sobra po akong nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa akin upang makapagbahagi ng kwento sa inyong YouTube channel. Bali po, itago niyo na lang po ako sa pangalang Berto at naririto na po ang aking kasaysayan kasama ang asawa kong si Anastasia. Nangyari po ito way back mga 1990s noong bumabiyahe kami ng aking asawa sa probinsya po ng Iloilo. Nagdesisyon po kaming lumuwas dahil doon nakatira ang mga magulang ng aking asawa at siguro 10 taon na rin po silang hindi nakikita-kita kaya bilang regalo pinagbigyan ko na lamang ang hiling ng asawa kong si Anastasia na makapagbakasyon sa naturang probinsya. Noong una, Kuya Bari, nag-aalangan po kasi ako dahil 7 buwan po siyang buntis noon. Iniisip ko baka abutan siya ng panganak doon kung sakaling magtagal kami sa pagbabakasyon. Ilang araw ko din pong pinag-iisipan pero dahil sa walang sawang pagpiplease ni Anastasia sa akin ay wala na akong nagawa pa kung hindi ang pagbigyan siya. Tubong Negros po ako, Kuya Bari, at ang asawa ko naman ay taga Iloilo talaga. Bali, nagkakilala po kami sa isang tiyangge nang mag-apply siya roon at magtrabaho. Naging masaya naman ang aming unang engkwentro kaya nang masabi ko sa sariling siya na nga ay niligawan ko na po siya at pinakasalan kahit hindi ko pa man nakikilala ang mga magulang niya. Hindi pa kasi uso noon ang makabagong telepono. Wala ring Facebook noon o Instagram kaya hindi ko rin alam ang pinagmulan ng aking asawa. Sa pamilya ko naman, naipakilala ko si Anastasia at nakakatuwa po dahil pabor sila sa aming pagsasama. Naalala ko pa nga, Kuya Bari, telegrama po ang nagsisilbing daan upang makausap ni Anastasia ang kanyang mga magulang. Hindi naman po ganoon kalayo ang Negros sa Iloilo, pero pangarap kasi ng aking asawa na kapag uuwi, gusto niya ay may naabot na siya o may maipakilalang asawa at ako nga po iyon. Kuya Bari, kaya naman noong matanggap namin ang liham mula sa kanyang mga magulang, mas natuloy ang aming pagbabiyahe pa Iloilo. Habang nasa sasakyang pandagat, hindi ko po maiwasang pagmasdan ang asawa ko dahil tulala ito sa kawalan. Tila malalim po ang iniisip niya ng mga sandaling iyon kaya naman niyakap ko siya mula sa likod at tinanong ko kung may problema ba o may bumabagabag ba sa kanyang isipan. Inalis niya ang mga kamay ko sa pagkakayakap at humarap ito sa akin. Mahal, alam kong hindi ka naniniwala sa mga, alam mo na, aswang. Pero huwag kang matatakot pagdating natin dun kasi, sabi niya. Pero inunahan ko na siya, Kuya Bari, para hindi na siya mag-isip pa ng kung ano-ano. Mahal, ano ba? Aswang man yan, engkanto, mangkukulam, barang. Hindi ako natatakot sa mga yan. Hindi nga ako naniniwala Matatakot pa kaya? Saka kung sakaling may magpakita sa atin o kaya naman saktan ka, akong bahala sa'yo. Walang aswang na pwedeng manakit sa Anastasia ko. Salaysay ko sa kanya at hinalikan ko siya sa noo at muling niyakap ng mahigpit. Nabanggit ko iyon, Kuya Bari, pero iba ang tumakbo sa isipan ko dahil sa mga tinura ng aking asawa. Alam ko kasing hindi mag-iisip ng ganoon o magsasalita na may kinalaman sa ganoong bagay kung walang bumabagabag sa kanya. Pinutol ko na lang kaagad ang pag-aalala niya kasi buntis nga siya at ayaw kong maapektuhan ng mga bagay-bagay ang pagdadalang tao niya. Saka, Kuya Bari, totoo rin naman na hindi ako talaga naniniwala sa mga aswang-aswang na yan dahil para sa akin, naging panakot lamang iyon ng mga matatanda sa mga batang mahiling lumabas o gumala sa gabi.
Ay naku po, sa tanang buhay ko po, bago kami mapadpad sa Iloilo ay hindi pa ako nakaka-encounter ng ganoong bagay. May mga naririnig akong mga kwento-kwento na mga kinain daw at binutas ang tiyan. Tapos may nagsabi pa ngang may alaga daw itong ibon na kapag daw malapit ang tunog, ibig sabihin malayo ang aswang. Kapag daw malayo ang pinagmumula ng tunog, ibig sabihin naman ay nasa paligid lang daw. Ay, sa totoo lang Kuya Bari, tinatawanan ko lang ang mga ganoong pag-iisip ng mga tao. Ngunit nabago lamang ang aking pananaw nang matuloy kami sa aming biyahe pa Iloilo. Noong makatungtong sa lupain ng Iloilo, sumakay kami ng parang jeepney Kuya Bari. Nakalimutan ko na yung pinakatawag doon pero mas mahaba ito sa nakasanayan nating jeep at mas luma talagang tignan. Pagkakaalam ko ay wala nang ganitong uri ng sasakyan ngayon sa Iloilo. Inabutan na rin po kami ng gabi noon kaya naman may kadiliman ang paligid. May ilang bahay na may mga ilaw pero karamihan ng nadadaanan namin ay gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa kanila. Bitbit naming mag-asawa ang ilang bayong na naglalaman ng aming mga damit. Yakap ko rin siya ng mga sandaling iyon dahil sobrang lamig ng hampas ng hangin. Kasama namin sa sasakyan ang dalawang matanda na sa tingin ko po ay mag-asawa. Nasa bandang kanang kami nakaupo at sila naman ay sa kaliwa. Malapit sa tabi namin ang mag-ina na sa tingin ko ay nasa 8 taong gulang ang anak nito. Hindi ko nga maiwasang mapangiti sa bata pero nalulungkot din dahil wala itong amang kasama at ang ina lamang. Bukod sa kanila, may ilan pa kaming mga kasabay o kasama. Noong umandar na nga ang sinasakyan namin, halos mabingi kami sa sobrang katahimikan. Tanging ang makina lamang ng sasakyang iyon ang aming naririnig. Sabay-sabay lang kaming napatingin sa nagmamaneho Kuya Bari nang magsalita iyon. "Oh, huwag kayong matatakot ha. Tuloy-tuloy na ang biyahe natin. Kung may pumaraman sa lugar na walang mga bahay, hindi ako hihinto dahil hindi tao yun. Siguro alam nyo na iyon." Paliwanag ng driver at napatingin ako sa aking asawa nang humigpit ang yakap nito sa akin. Kuya Bari, hindi naman po ako natakot noon nang magsalita ang driver. Pero aaminin ko, nagtaka ako. Iniisip ko kasi, gaya ba ito ng matatanda sa amin na nananakot lamang o nagbibiro tungkol sa kakaibang nilalang gaya ng aswang? Kasi kung oo, hindi maganda para sa akin ang biro niya o mga binitiwang salita. Muling kinain ng katahimikan ang buong paligid. Muling nagpatuloy ang driver sa pagmamaneho at ako naman iniayos ang pagkakahiga ng aking asawa sa aking balikat dahil nakaidlip na pala ito. Tumanaw din ako sa paligid. Ilang minuto pa ang pagbabiyahe namin. Nararamdaman ko na ang lamig ng gabi. Kahit nakasuot ako noon ng jacket, tumatago sa balat ko ang tindi ng lamig. Naagaw ng atensyon ko ang pagsasalita ng bata na nasa tabi namin. Kulay dilaw man ang ilaw ng sinasakyan namin ay natatanong ko pa rin siya kahit papaano. "Mama, makikita ko na ba si Papa?" Tanong ng bata sa ina nito Kuya Bari. Oo naman. Kapag ka nakarating na tayo doon sa dulong na yun, makikita mo na ang papa mo." Tugon naman ng kanyang ina at nang tignan ko ito, baka sa mukha nun ang kakaibang lungkot. Nang ibaling ko ang tingin sa dalawang matanda, nakapikit ang mga iyon habang magkahawak ang kamay nila na tila nananalangin. Kitang-kita ko pa nga ang pagbigkas sa mga labi nila sa isang dasal na madalas gamitin ng mga Katoliko. Sinuri ko rin ang iba ko pang mga kasama
At gaya namin, tahimik lamang din sila. Nabasag lang muli Kuya Bari ang katahimikan at napalitan ng sigawan nang biglang huminto ang sinasakyan namin. Halos tumalsik ang iba sa amin. Nagising naman ang asawa ko na yakap ko pa rin ng mahigpit. Agad kong kinamusta ang driver kung ano ang nangyari. "Naku, may nabangga ako pero diretso ang biyahe natin." Tugon nito at muling pinaandar ang makina ng sinasakyan namin. Ilang segundo, hindi nabubuhay ang makina. Tumutunog lang iyon Kuya Bari at mukhang stranded na kami sa gitna ng madilim na kalsada. Nakita kong napailing ang driver at nang lumipas ang ilang sandali, bumaba ito at binuksan ang pinakaharap ng sasakyan. Dahil may alam naman po ako sa pagiging isang mekaniko, bumaba na rin ako upang tulungan siya. Pinigilan pa nga ako ni Anastasia pero sinabi kong mabilis lang iyon. Nang makarating ako sa tabi ng driver, sinabi nitong nag-init ang pinakamakina kaya kailangan muna raw palamigin. Kumuha naman kaagad ako ng tubig at ibinuhos iyon sa radiator. Siguro mga kalahating oras daw bago kami muling makakapagpatuloy. Pero dahil sa kuryosidad Kuya Bari, mula sa binanggit nito kanina, tinanaw ko ang harapan ng aming sasakyan kung ano ang sinasabi nitong nabangga daw niya. Nang mapagmasdan ko, wala namang kahit ano roon, kung hayop man ito o kung ano. May dala-dala akong flashlight noon na malaki pa ang inilalagay na battery, hindi gaya ng kasalukuyan. Nang mapansin ng driver ang pag-uusisa ko, nagturan siya. "Pare, wala kang makikita dyan. Balikan mo na ang asawa mo dahil baka kung mapaano pa siya, buntis pa naman." Wika ng driver. Tumanaw naman ako sa harapan at sinilip siya sa loob. Nando naman siya at nag-aalalang nakatingin sa akin. Pwede ko hubang malaman kung ano yung nabangga nyo? Nasaan na at talaga bang iyon ang ikinahinto ng sasakyan? Tanong ko sa kanya Kuya Bari. Takang-taka na po kasi ako ng mga oras na iyon. "Bago ka siguro dito no?" Tanong ng driver sa akin. Tumango naman ako dahil doon. Napahaba ang aming kwentuhan. Isinalaysay niya ang mga kakaibang nilalang sa Iloilo. Ako naman, isinalaysay ang dahilan kung bakit kami bumiyahe papunta rito. Inakbayan pa nga niya ako at pinayuhang huwag aalis sa tabi ng asawa ko dahil maraming bagay raw sa lugar ang hindi ko aasahang mangyayari. Kuya Bari, mukhang totoo nga dahil noong pabalik na ako sa loob ng sasakyan, sumigaw ang batang katabi namin at nakaturo ito sa madilim na kagubatan. Mama, may aswang!" Dahil doon, agad akong umakyat at niyakap muli ang asawa kong si Anastasia. Nakita ko rin ang pagmamadali ng driver na paandarin na muli ang sasakyan. Noong makapagpatuloy ang aming pagbabiyahe Kuya Bari, nakarinig po kami ng mga pagaspas na parang tunog mula sa pakpak ng kung anong malaking ibon. Tumanaw ako sa labas pero wala po akong makita dahil bukod sa madilim, nanggagaling po ang tunog sa itaas. Parang nasa bubungan lang ng sinasakyan namin. "Mama, natatakot ako!" Muling turan ng bata, kaya naman sa unang pagkakataon, kinabahan ako. Marahan kong sinulyapan ang aking asawa at nakita kong nakatitig siya sa akin at ibinulong ng mga labi niya ang katagang, "Aswang!" Muli na naman akong napasulyap sa itaas. Sa bubong na may tila isang malaking bagay ang pumatong roon. Halos mayupiri ng bubong ng sasakyan at bumakas roon ang ilang yapak. "Diyos ko po, huwag niyo kaming pabayaan!" Muling panalangin ng dalawang matanda na nasa harapan namin.
Nanlaki naman ang mga mata ko at halos maluha ako nang makita ko ang pagtakbo ng mga itim na figura na sumasabay sa pagtakbo rin ng sinasakyan namin. Kung gaano ito kabilis, ganoon din sila kabilis. Ilang saglit lamang, lumingon ang isa sa mga iyon at kitang-kita ko ang pares na mga pulang-pulang mga mata. Halos mapamura ako at pumasok sa isip ko, Kuya Bari, na baka ito na nga ang sinasabi ng driver at pangamba ng asawa ko. Dahil malapit na din po kami noon sa babaan ng sinasakyan namin, iniurong ko ang aking asawa. Mula naman sa isa kong bayong, hinugot ko ang may kahabaang itak. Opo, Kuya Bari, may daladala ako noong mga sandaling iyon, lalo na kapag naaalala ko ang kwento ng asawa kong si Anastasia. Sabi ko pa nga, kung sakali lang totoo, pero mukhang magagamit ko rin pala. Tinanong pa nga ako ng aking asawa kung bakit ako may bitbit na ganito at sinabi ko na lamang na handa ko siyang ipagtanggol sa kahit anong kapahamakan o nilalang. Maya-maya'y nakarinig kami ng tunog na tila isang wakwak sa pandinig. Ito ang isa sa mga naririnig ko noon, kaya nang humina ang tunog, naghanda na ako noon, Kuya Bari. Hinawakan ko ng mahigpit ang itak at naghanda sa maaaring sumugod. Halos dumagundong ang dibdib ko nang may figurang lumilipad ang tila papalapit sa sinasakyan namin. Aswang! Muling sigaw ng bata. Noong ilang metro na lamang, bigla po iyong lumipad pa itaas at nakita ko ang wangis nito. Mabalahibo ang buong katawan at halos wasak ang buhok nito na animoy hindi nagsusuklay. Nakalabas din ang mga matatalim na ngipin at ang mga mata nito, Kuya Bari, ay nakakatakot ding pagmasdan. Ilang segundo, sumigaw ang asawa ko at nang ibaling ko ang tingin sa kanya, nakita ko ang paghahatak na ginagawa ng mabalahibong mga kamay at may mahahabang matutulis na mga kuko. Agad akong bumwelo at gamit ang itak, pinagtutusok ko ang nilalang na iyon. Bumitaw ito at nag-iwan ng sugat sa liig ng asawa ko. Kita ko pang ang tumulo roon ang sariwang dugo. Kitang-kita ko rin ang takot sa mukha niya. Ganon din sa mga kasamahan ko. Ang iba sa kanila ay umupo sa pinakagitna. Marahil dahil sa takot na baka mahatak din sila ng aswang. Kuya Bari, agad kong pinunit ang jacket na suot ko. Pinunasan ko ang sugat ng aking asawa at binalot iyon. Natatarantaman at talagang natatakot, pinili kong maging matapang para sa kanya. Kinamusta ko siya at pinaupo na rin sa pinakagitna. Paanong malayo pa ba ang destinasyon natin? Tanong ko sa driver na natataranta na rin sa nangyayari. Hindi tumugon ng driver pero base sa ekspresyon ng kanyang mukha, malapit na siguro kami. Ilang sandali lamang nawala na ang pagaspas at hindi na rin sumunod ang mga itim na figurang sumasabay sa aming takbo. Nawala na rin ang tunog ng wakwak at ako naman ay napabuntong hininga dahil sa sobrang takot at pangamba. Sa isip ko, siguro ay hindi na masusundan at mukhang ligtas na kami. Muli ko namang iniupo ang aking asawa ng dahan-dahan at kinamusta ko rin ang aming magiging anak sa kanyang tiyan. Kahit halos maluha at may panginginig pa rin ang mga tuhod, inilapat ko ang aking tenga sa kanyang tiyan. Napalitan ng takot ko ng ngiti at saya nang sumipa ang sanggol sa loob. Matapos nun, muli kong sinuri ang sugat ng asawa ko. Kita ko rin ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Kuya Bari, hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman ng mga sandaling iyon. Pero ang nasa isip ko na lamang,
Kailangan ko masigurong ligtas ang asawa ko lagi at maging ang anak namin. Ganon din sa mga kasama ko sa loob ng sasakyang iyon. Akala ko rin, Kuya Bari, iyon na po ang wakas ng kababalaghan sa buhay naming mag-asawa dito sa Iloilo. Totoo rin ang sabi nila, expect the unexpected, dahil mas naging malala ang aming naging biyahe at pagtungtong sa naturang probinsya. Mga ilang minuto po kasi ang aming biyahe, huminto ang sinasakyan namin sa isang malaking bahay. Akala ko rin po bahay pero parang istasyon daw iyon. Tama nga naman kasi nakita ko rin ang ibang sasakyan doon at napahinga ako ng maluwag nang makitang may iba pang tao ang naroon bukod sa amin. Hanggang dito na lang namin kayo maihahatid ha. Nagkaroon kasi ng problema ang sasakyan. Nasa sa inyo ho kung gusto niyo tumuloy kayo sa inyong mga pupuntahan. Ngunit hintayin niyo munang mag-umaga dahil delikado po. Gaya ng naranasan natin kanina. Madalang ang ganong senaryo pero malas tayo kanina dahil sa atin ito natapat. Mahabang salaysayin ng driver at nakita ko pa nga tumingin siya sa tiyan ng aking asawa na para bang sinasabing iyon ang dahilan kung bakit namin nakaengkwentro ang aswang na noon ay hindi ko pinaniniwalaan. Pinili muna naming manatili doon, Kuya Bari, dahil sabi rin ng aking asawa, susunduin daw kami ng mga magulang niya rito. Iyon daw ang nakalagay sa liham na hindi ko naman talaga maintindihan dahil nasa wikang Hiligaynon o mas kilalang Ilonggo. Nang sumapit ang ilang oras, siguro po ay mag-aalas 3 ng madaling araw, napansin ko ang pagiging seryoso ng ilang taong naroroon. Lahat sila ay nakatingin sa aking asawa na pinahiga ko muna sa banig na inilatag ko sa sahig. Mula naman sa aking tabi, hinawakan ko ng mahigpit ang dala kong itak dahil sa totoo lang, Kuya Bari, iba pong kaba talaga ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Iba ang nakikita ko sa kanila. Pakiramdam ko ay hindi namin sila kapwa-tao. Ilang sandali rin, tumabi ang mag-inang kasama namin kanina sa sasakyan. Sumabay na rin ang dalawa pang matanda na hanggang ngayon ay nananalangin pa rin. Nagpapasalamat sa akin ang bata. Kakaiba raw ang tapang ko at gusto niya raw maging katulad ko. Sabi ko sa kanya, ang tapang ko ay lumalabas lalo na kung asawa ko na ang nasasaktan o nadedihado. Pinakinggan niya rin ang pagsipa ng anak ko sa tiyan ni Anastasia. Lalo tuloy akong natuwa dahil ang takot nito ay nawala. Hindi gaya noong ilang beses itong magsisigaw ng katagang aswang sa biyahe namin. Maya-maya lang, paunti na po ng paunti ang mga taong kasama namin doon. Iilan na lamang ang natira kabilang ang mga kasama kong katabi ko at medyo nakakwentuhan. Nagulat ako, Kuya Bari, nang lumapit ang isang iika-ikang matanda at iniabot ang platong may lamang pagkain. Baka nagugutom na kayo. Nakangiti pa nitong sabi sa amin. Kukunin ko na sana iyon pero pinisil ng asawa ko ang aking braso at nang tignan ko siya, umiling ito na tila sinasabing wag kong tatanggapin ang alok nito kahit anong mangyari. Kung kaya't nagpasalamat na lamang ako sa matanda at tumanggi. Nagtataka rin ako dahil ang mga kasama ko kahit wala pang mga kain ay hindi rin nila tinanggap ang alok ng matanda. Doon ko napagtantong may ilan pa akong mga bagay na hindi pa alam tungkol sa Iloilo. Napayakap naman ako sa aking asawa nang biglang mamatay ang lahat ng gasera sa istasyon na kinalalagyan namin. Wala akong masyadong maaninag at dahil sa kakaibang kaba, mas mahigpit kong niyakap si Anastasia at mula sa kanang kamay, mahigpit ko rin kinapitan ng aking daladalang itak. Ilang sandali lang, Kuya Bari,
Parang sasabog na naman ang dibdib ko sa takot nang maglabasan sa madilim na kapaligiran ang mga pulang mga mata na sa tingin ko nanggaling sa mga taong kasama namin na pinaghihinalaan ko kanina pa. Mula sa aking tabi, mas lumakas ang panalangin ng mga matatandang kasama ko. Ama namin, sumasalangit ka. Tanggapin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa. Dasal ng matanda na hindi pa man natatapos. Umalingaw-ngaw po sa buong paligid ang ungol ng kung anong mga nilalang. Kumapit ka lang sa akin ha, sabi ko sa asawa ko, at kahit walang masyadong nakikita, umalis ako sa pagkakayakap sa kanya. Tumayo at hinawakan ng mahigpit ang itak. Si Anastasia naman ay sa mga paa ko yumakap. Dadaan muna kayo sa akin bago niyo masaktan ang asawa ko. Matapang ko pang sigaw sa mga pulang mga mata na tila papalapit sa amin. Ilang sandali lang, maraming kamay ang kumakapit at humahatak sa amin. Kaya naman malakas at pasigaw ko silang pinagtataga. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, halos maluha ako at ang tumatakbo lamang sa isip ko, bahala na, basta't maipagtanggol ko na lamang ang aking asawa. Naramdaman ko rin ang pagdampi ng mga nagtatalsikang dugo at narinig ko rin ang iyakan ng aking mga kasamahan kabilang na si Anastasia. Ilang sandali noong pasuko na ako, may mga ilaw na tumutok sa aming direksyon. Napaluhod ako at nakita ko kung papaanong pinagpapaslang ng mga taong iyon ang mga aswang na nasa harapan namin. Naghagis sila ng asin at mga bawang sa mga iyon, kaya ang mga nilalang ay napasigaw at nagtakbuhan papalayo. Ayos lang ba kayo? Tanong pa ng isa sa mga iyon, pero imbis na tumugon, una kong nilapitan ang asawa kong nawala na pala ng malay. Marahil ay dahil sa takot. May ipinaamoy ang lalaking iyon sa aking asawa at ilang sandali lamang nagmulat ito ng kanyang mga mata. Nakunot naman ang noo ko nang magwika si Anastasia. Tatay? Tanong niya at naluha. Pagkatapos niyakap niya ang may katandaang lalaki. Kuya Bari, akala ko nga ay nananaginip lang ako ng mga sandaling iyon. Totoo palang tulong na ang dumating sa amin at isa roon ay ang magulang ni Anastasia na siyang pakay talaga namin kaya kami naparito sa Iloilo. Nagkaroon ng mahabang iyakan at kwentuhan ng mga sandaling iyon. Nakumpirma ko ring albularyo pala ang ama ng aking asawa. Ilang sandali, dumating na rin ang isa pang ginang. Ito naman ang nanay ni Anastasia. Walang pagsidlan, Kuya Bari, ang sayang nararamdaman ko, lalong-lalo na nang makita kong nakangiti na uli ang pinakamamahal kong asawa. Noong sumilay na ang haring araw, agad kaming naglakbay sa baryo nila. May kalayuan pero hindi ko naramdaman ang pagod dahil masarap kausap ang mga magulang ng aking asawa. Lalo na si Mang Paeng, ang tatay ni Anastasia. Palabiro ito dahil kahit ang mga aswang ay tinatawanan niya lang din. Nagkwento pa nga siya kung papaano niya parusahan ang mga pasaway na aswang na ngayon daw kinatatakutan pa rin siya. Ika nga, isa siya sa mga bantog na albularyo pala ng Iloilo. Sa awa at tulong naman ng Diyos, Kuya Bari, hindi na nasundan ang kababalaghan sa buhay naming mag-asawa sa probinsya ng Iloilo. Siguro dahil na rin sa albularyo si Mang Paeng at ligtas palagi ang kanilang baryo. Kuya Bari, doon na po inabot ng panganganak ang aking asawa at pinangalanan po namin itong Angelo. Dahil para sa amin, tila anghel ito na nagbigay ng swerte
nang bumiyahe kami pa Iloilo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan nyo at mapili ding basahin sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Berto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.